Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos na tayo Amen pumuli po. ay nakakatipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa dakilang biyaya ng ating Panginoon na tayo po ay Kanyang patuloy na ginagabayan at iniingatan ang ating mga buhay bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos na dumating muli ang araw ng Friday na tayo po ay nagkaroon ng punong panalangin at salamat din sa isang pribilehyo na binigay ng ating Panginoon upang makapag-aral muli tayo ng kanyang banal na salita. Mabahagi muli ang kanyang mga aral sa atin upang ito'y maging kalakasan sa atin at maging patnubay natin sa pamumuhay natin araw-araw. Sa gabing ito, ating pong pag-aaralan dito po sa aklat ng awit ni David, dito po sa 103. At babasahin ko po. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kaniyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Salamat po sa salita ng ating Panginoon at hiniling ko po kay Brother Arthur ang panalangin. Amen po. Tayo pwede malangin. Alagala namin Ama na may bigin at makapangyarihan sa lahat. Kayo po'y patuloy na ipupuri at papasalamat sa iyo. Kabutihan at kadakilahan sa amin. Salamat po aming Ama na kami po'y mapadako na sa pag-aaral ng mga salita. Dalangin po namin na patuloy ka pong kumilos sa amin, lalo na po sa aming kapatid na yung tinayo sa likuran ng pulpito, Panginoon. Patuloy po kami nagsusumamo. Patuloy po kaming naninitlohod na ikaw po magsalita sa kanyang mga labi, Panginoon. Aralan mo po ang bawat isa sa amin. Sampo na ay mga kaibigan na kasama namin at makakasama pa na makikinig sa mga salita mo, Panginoon. Ikaw po ang siyang tuloy na gumawa sa puso ng bawat isa. Pakita po ang iyong dakilang kalooban, Panginoon. Maraming salamat po aming Ama. Yung magawa sa iyong buhay at patuloy po kami. Di po namin maarok ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, yung magawa sa amin. Kaya sa tuwin ay nagpapasalamat po kami at alam po namin sa gabing ito ay hindi ka magkukulang sa amin ng iyong biyaya. Ay sapat, magiging sapat sa bawat isa. Ikaw ang siya magtuturo sa amin ng iyong mga salita, Panginoon, at patuloy na aaral, Panginoon. Didisiplina at magbibigay ng hamon, pag-asa, kalakasan, ng kagalingan sa spiritual, Panginoon. At kaya maraming salamat po aming Ama. Alam po namin tinugod mo na ang aming panalangin. Gagawa ka sa puso ng bawat isa. Gagamitin mo po ang aming kapatid sa mga oras na to. Kaya purihin pa yung pangalan sa ano po ay Jesus po ang samutiling. Amen. At salamat po sa Panginoon sa kanyang mga banal na salita. Salamat po sa panalangin at ang Holy Spirit po ang siyang mangusap po sa atin sa gabing ito. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan, the 5 great benefits from God, His faithfulness in our lives. Ito po yung 5 dakilang pakinabang mula sa Diyos, ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Alam po ninyo mga minamahal na kapatid,
sa mga material o mga sa bawat buhay natin, alam natin na merong tayong mga benepisyo na tinatanggap. Ito man ay sa trabaho, sa pamilya man. Ang mga benepisyo na ito ay maaaring magmula sa trabaho katulad ng mga medikal at napapaloob na roon ang mga iba't ibang benepisyo na ating pong ah, um, na nakukuha po sa ating mga trabaho. At meron din mga benepisyo sa gobyerno tulad ng mga SS, BISS at mga pension po ano po. Maraming iba't ibang klaseng benepisyo. Pero ito bang benepisyo na ito ay sabi nga may limitasyon ang mga benepisyong ito. Dahil kung matapos na yung tayo magtrabaho, inabot na tayo ng retirement age, ihinto na rin yung benepisyo na yun at maaaring ikaw pa rin ang magbabayad sa mga idaragdag na benepisyo. So, ang sinasabi po natin dito, ang mga material na benepisyo na ito ay laging may limitasyon. Walang hangganan ito. Pero sa gabing ito, salamat sa Diyos, na pag-aaralan natin yung dakilang benepisyo na ibinibigay ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. Unang-una po, yung sa awit 103 hanggang 102. Sabi po dito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanya banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng mabubuting gawa. Ito po yung paalala sa atin ni Haring David na sa kanyang puso ay talagang kaibuturan ng kanyang puso, nanroon ang kanyang mataas na pagpupuri sa ating Panginoon. At ito rin ay tinuturo sa atin sa gabing ito. Pinapaalalahanan tayo ang pagpuri na dapat nating gawin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, at kung may nakikinig sa atin ng mga naghahanap pa sa katotohanan na hindi pa sila tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Ano man ang gagawin mong pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos, ay hindi ito makakaabot sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil ang ating pong, kung ang ating puso ay hindi pa nalinis ng ating Panginoong Hesus, mayroon pang kasalanan sa iyong puso, ito ay nagiging hadlang upang marinig ng ating Panginoon ang iyong pasasalamat at pagpuri sa Kanya. Maaring dumadalo ka sa mga gawain sa church o anumang gawain ng Panginoon at binibigkas mo ang papuri, ngunit alam mo sa iyong puso kung ang iyong puso ay malinis sa harapan ng Diyos o marumi. At tanggapin po natin na dahil sa sinasabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala, walang nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Lahat tayo, ako man din po, nung ako'y hindi pa tumatanggap sa Panginoon, inamin ko po sa Kanya na ako ay makasalanan. At ang gagawin po ng ating Panginoon sa atin, kung tayo'y magtatapat sa ating Panginoon, magsisisi ng ating mga kasalanan, tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesus na Diyos nating tagapagligtas. Alam po ba ninyo na makakaramdam kayo ng tunay na kapayapaan, tunay na kayo ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos, kayo ay bibigyan niya ng bagong buhay. Ang tunay na diringgin ng Panginoon sa kanyang mga anak na ibig lumapit sa kanya, na nagsisisi, nagtatapat, at ayaw na niyang balikan ang kasalanan. Tutulungan siya ng ating Panginoon dahil mahabagin ng ating Diyos. Ibig niya ang lahat ng mga tao ay maligtas mula sa kasalanan. Ibig niya na tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan.
Kaya nga dumating ang ating Diyos ng ating Panginoong Hesus, ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak, upang maligtas tayo sa kasalanan. Mga minamahal, sa gabing ito, pakinggan po natin ng buo ang mensahe ng ating Panginoon dahil mahal ka niya, ibigyan na ikaw din ay maligtas mula sa kasalanan. At sa aking mga kapatid na kasama ko ngayon sa pakikinig na salita ng Diyos, ay patuloy natin alalahanin ang magpasalamat sa ating Panginoon. Ang pagpupuri sa ating Panginoon. Dahil alam po ninyo, si Haring David, alam na niya kung gaano karapat-dapat pasalamatan, dakilain ang Diyos. Dahil nadama niya ang biyaya ng Diyos sa kanyang puso. Nadama na ni David kung paano siya tinanggap ng ating Panginoong Hesus. At mga minamahal na kapatid, dito po ay bilang Kristiyano, ibig ng Diyos sa atin na bagamat nandito pa tayo sa lupang ito, napapalibutan tayo ng mga makasanlibutan na gawain. Maaring busy tayo sa ating trabaho, pag-aaral natin, mga minamahal. Huwag nating kalimutan, paggising pa lang natin sa umaga, pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Purihin natin siya. Alam po ba ninyo na habang pinupuri, pinapasalamatan niyo siya sa umaga pa lang, madarama mo ang presensya ng ating Panginoon. Sasamahan ka niya, tutulungan ka niya, ililigtas ka niya sa lahat ng mga bagay. Ganyan kabuti ang Diyos. Dahil alam niyo po, pumunta ang ating Panginoon dito dahil alam niya ang ating pangangailangan. Tunay na nagmamalasakit siya sa atin. Kaya ibig din niya madama sa atin na kanyang nilalang na tayo rin ay tumatanaw ng pasalamat sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos Ama na lumalang sa atin. Ibig din niya na bagamat may pagkukulang tayo at meron tayong mga sitwasyon sa bawat buhay natin na dinadala, problema man ito, pagsubok man ito, karamdaman man ito, patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Dahil habang pinupuri natin siya, patuloy naman ang pagbuhos ng kanyang biyaya, ang kanyang presensya na lalo pa tayong higit na papalapit sa ating Panginoon. Lalo pa nating nadarama na kailangan natin siya sa ating buhay. Dahil yung kalakasan sa iyong kahinaan, ang Diyos lang ang pwedeng magbigay. Sa iyong kalungkutan, ang Diyos din lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng comfort. Hindi natin pwedeng sarilinin ang mga bagay na ito kung hindi natin isasama ang ating Panginoon, hindi natin makakaya. Kaya pasalamatan natin na merong Diyos na talagang handang gawin ang para sa kanyang mga anak. Alam niyo po, marami dito sa sanlibutan, sa mga tao, na kuminsan nakakalimutan nilang magpasalamat sa ating Panginoon. Na matapos silang pagalingin ng ating Panginoon, sabihin nila ang kanilang mga pangako sa Diyos, nakalimutan ng Diyos. Merong mga tao na makamtam ko lang ang trabahong ito. Panginoon, ako ay tutulong o gagawa sa iyong iglesia. Pagkatapos noon, nawala na rin ang pasalamat. Nakalimutan na rin ang ating Panginoon. Sabi nga po doon sa Biblia, sa Lucas 17:17, yung pong pinagaling na may sakit ng ketong ng ating Panginoon. 10 po sila. Pero yung 9, hindi po sila bumalik. Isa lang po ang bumalik para magpasalamat sa ating Panginoon. Nagtaka pa nga ang ating Panginoon, di ba?
10 sila, bakit isa lang ang bumalik? Nasaan ang siyam? Alam po ba ninyo, hinahanap ng Diyos ang kanyang mga anak na tayo ay tumanaw ng pagsalamat, pagpupuri sa Kanya. Kung i-compare natin sa mga trabaho natin o saan man tayo nakadestino, anumang ginagawa natin, kung mayroong mas mataas sa atin, manager natin, supervisor natin, napagbigyan tayo ng pabor. Halimbawa po natin ito. O maaaring sa school, nabigyan ka ng pabor ng teacher mo, sa mga kaibigan mo. Ano ang una mong sasabihin sa kanila? Di ba? Lubos-lubos yung pasalamat mo na halos maiyak ka pa dahil nabigyan ka ng trabaho, ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, nakuha mo ang iyong hinihiling, sabi nga. Ganon din ba tayo sa ating Diyos? Na siya yung dapat nating unahin na pasalamatan sa ating mga buhay araw-araw. Hindi lamang sa bibig ang ating sasabihin pasasalamat, kundi nakikita ng Diyos kung ito ay nanggagaling sa ating mga puso. Ang tunay na pasasalamat ay hindi lamang sa simpleng pananalita. Ito ay mayroong aksyon, ito ay mayroong gawa. Ito ay taus-pusong nang naayon sa kalooban ng ating Panginoon na nakikita niya ang tunay na pagpapasalamat ng kanyang mga anak. Kailangan na makita ng Diyos sa kanyang mga anak ang tunay na pagpapasalamat ng taus-puso ay mayroong malinis na puso. Amen. Yun ang nakakalugod sa Diyos. Amen. Ang maiksing panalangin, maaring nasa cafeteria tayo o kaya nasa iba't ibang lugar tayo na mayroong mga maraming tao na doon kinakailangan tayong naimbitahan tayo sa party o kaya sa cafeteria tayo, kumakain tayo. Huwag natin ikahiya ang magpasalamat sa pagkain na ating tinatanggap. Yun ay taus-puso na pagpasalamat na meron tayong tinanggap sa ating Panginoon. Pasalamatan natin ng Diyos na iningatan tayo mula pagpasok hanggang pag-uwi. Salamat sa Panginoon. Meron po akong isang pasyente, narinig ko po sa kanya. Kung daw siya po'y nananalangin, nagpapasalamat, siya'y nakahiga. Natin tularan yon, mga minamahal. Ang Diyos ay dakila sa lahat. Siya'y banal, kataas-taasan, makapangyarihan. Nararapat lamang na siya'y sambahin sa espiritu at katotohanan sa pamamagitan din ng posture natin na kagalang-galang para sa ating Panginoon. Ano po yung kagalang-galang sa ating Panginoon? Alam po ninyo yung mga kapatid, sa inyong pananalangin, nakikita ng Diyos sa inyong puso kung ano ang dapat. Huwag natin baliwaliin ang komunikasyon na yun sa Panginoon. Ito po ay isang dakilang panalangin, isang dakilang pakikipag-usap sa ating Panginoon. At maramdaman niya ng ating mga puso ay tunay na handog natin sa Kanya sa oras ng pagpapasalamat. Amen? At sabi nga po natin kanina na ang mga benepisyong ito, una nga po yung pagpapasalamat. Ang pangalawa po, ito po makikita sa 103 verse 3. Kagalingan sa mga karamdaman. Sabi po dito na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, siyang nagpapagaling sa lahat ng iyong mga sakit. So, sasama ko rin po yung para sa karamdaman. Unahin po natin yung, para doon sa pagpapatawad. Unahin po muna natin yung kagalingan sa mga karamdaman. Salamat sa Diyos na dalawang klase po yung pagpapagaling ng ating Panginoon. Ano po? Isang physical
healing and spiritual healing. At ang kapangyarihan ng Panginoon sa pagpapagaling, sabi nga po, ay mula noon hanggang ngayon, gumagawa ang Panginoon sa pagpapagaling. At sa mga kwento sa Biblia, makikita natin ang mga ginawang pagpapagaling ng ating Panginoon doon. Pinagaling niya ang mga mayroong ketong, pinagaling niya yung mga bulag na 40 years na bulag siya. Yung patay ay kanyang ibilangon. At nakita natin yung inaagasan ng dugo na isang babae na 12 years na siyang merong bleeding. Nakita natin doon na ito ay pag-asa sa atin. Na kung ang Diyos nagpapagaling noon, ano kaya ngayon? Ginagawa pa rin pa kaya ito ng ating Panginoon? Alam po ninyo mga minamahal na kapatid, sa panahon ngayon, sa oras na ito, sa ngayon, buhay ang ating Panginoong Hesus. Siya pa rin ay nagpapagaling. Siya ay nakikinig sa lahat ng kanyang mga anak na lumalapit sa kanya, nagpapakumbaba sa mga may mga karamdaman, maging ito man ay pisikal o ito ay spiritual. Unahin po natin sa pisikal. Ang mga karamdaman na ito na masasabi ko po sa aking tunay na karanasan, sa aming buhay po, isa na po ang tunay na ginawa na himala ng ating Panginoon sa akin pong minamahal na nanay, si Mama Linda ko po. Salamat sa Panginoon na siya po ay na-stroke noong 2016. Pag-uwi ko po at nakita ko po siya sa loob ng ward. Nakahiga po siya, lupaypay ang kanyang kaliwang kalahating katawan. Na-paralyze po siya. At kinakailangan po siyang operahan at yun po yung gusto ng doktor. At ako na lang po ang hinihintay sa desisyon para po siya maoperahan. Ngunit, hindi po ako agad nagbigay ng desisyon dahil hindi po ako ang may anak. Ang anak lang niya, kinausap ko po ang aking mga kapatid. Mga minamahal, salamat sa Panginoon. Una ko pong kinonsulta ang ating Diyos Ama sa langit. Humingi po ako ng tulong sa Kanya. Nanalangin po ako at sinabi ko po sa Kanya, kausapin mo ako, Panginoon. Turuan mo ako kung ano ang mabuti para sa iyong anak. Pagbukas ko po ng Biblia, sinabi niya po sa akin, doon po kay Jonah po, kay Jonah, na magtiwala ka sa akin. Alam po ninyo mga minamahal, yun po yung daladala kong salita ng Diyos sa ospital. Dahil tinanong na po ako ng doktor kung kailangan na ba sila mag-prepare para sa operasyon. Pero ang tanong ko po sa surgeon kung sakali na siya ba ay operahan, babalik ba siya sa normal? Magiging pareho, lalakad ba siya? Ang sagot ng doktor ay hindi niya sigurado. Hindi niya magagarantihan. Kaya sinabihan ko po siya, nagpasalamat ako sa kanya sa kanyang matapat na pagsabi at hiniling ko po agad-agad sa kanya na iuwi ko po ang aking ina at doon po aalagaan namin at maririnig po niya ang salita ng Diyos. Yun po yung sinabi ko sa doktora at pinauwi po kami. Pero bago kami pinauwi, binigyan po ako ng warning ng kanyang doktor na 3 days lang po ang bubuhay ng aking ina. Ngunit, alam po ba ninyo mga kapatid, yun ang sabi ng tao, ng doktor, na merong alam sa science, na yun ang kanyang pinag-aralan. Pero tingnan natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, na kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya,
hindi siya magkukulang. Alam po ninyo, mga minamahal na kapatid, 2016 po yung nangyari. Sabi ng doktor, 3 araw lang, mamamatay na siya. Hanggang sa ngayon po, sa tulong ng ating Panginoon, lumalakad, umingiti, nagsasalita, at nakakatayo ang aking minamahal. Amen. Walang operasyon na ginawa. Lahat po ng nakita ko lang po na lahat ng kanyang dinudumi, marumi, yun po ay hinugasan ng ating Panginoon. At sabi ko po sa Panginoon na siya'y ilalapit ko sa ating Panginoon every Sunday, every day, meron po kami Bible study, meron pong gawain sa aming puntahanan. Purihin ang ating Panginoon. Ganyan siya kabuti, mga minamahal. Kaya sino magsasabi, noon lang siya nagpapagaling? Hindi po, hanggang sa ngayon, nagpapagaling ang ating Panginoon. At pangalawa po, mga minamahal, hindi po lingid sa inyong kaalaman si Brother Romel na isang himala muli na binigay ng ating Panginoon na siya'y pinagaling dahil din po sa aneurysm. Isang linggo po siya sa ICU at doon po ay halos hindi kami natutulog upang bantayan namin siya. Dahil ang nagkaroon po ng hemorrhage siya at hindi po niya alam ang nangyari sa kanya. At alam po ninyo, mga minamahal, sa tulong po ng ating Panginoon, sa umpisang araw na yon, kami ay nanalangin, pinakita ng ating Panginoon through vision na siya ay naroon sa likuran ng ating Panginoon na merong 3 anghel na nakabantay sa kanya. Kaya alam namin na siya hindi pababayaan ng Panginoon. At katulong ang lahat ng mga kapatiran na nanalangin, araw-araw, nag-fasting, naghandog, para po sa lalakas ni Brother Mel. Salamat sa Panginoon na nagtagumpay ang ating Panginoon sa buhay ni Brother Romel. Nakita niya ang kabutihan ng ating Panginoon, nadama niya ang ginawa ng Diyos sa kanyang pagpapagaling. Kaya doon pa lamang po ay makita natin na ang Diyos ay naririnig niya tayo at pwede niyang gawin ang imposible dahil mahal niya tayo. Gusto niya na ipakita sa atin na kaya niyang gawin ito. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang na ang Diyos ay buhay at kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay. Amen. At dito po, isa pa rin po sa ibig ng Diyos sa may mga karamdaman para po sa ating minamahal na mga kapatiran na kung sino ang may karamdaman, ipatawag ang mga matatanda sa iglesia upang siya ay ipanalangin. Napakaganda po noon na tayo ay lumalapit sa ating mga kapatid at pinapauna natin lagi ang kalooban ng Diyos na magkasama-sama, magkakaisa para po sa ikakabuti at ikakagaling ng kanyang anak. Yun ang kalooban ng ating Panginoon. At tandaan po natin na ang salita ng Panginoon natin ay magagamit natin na panalangin. Yan po yung tinuro sa akin ng ating Panginoong Hesus. Na gamitin ang kanyang mga banal na salita upang ito rin ang siyang magbibigay ng kapangyarihan sa pagpapagaling sa lahat ng may karamdaman. Amen? At yun po ang tunay na pagka po binibigyan tayo ng Panginoon ng kaalaman, karunungan, sundin po natin yun dahil yun po ay mabuti. Amen? Pangatlo po, kaligtasan mula sa kapahamakan sa awit 103:4 na siyang tumutubo sa iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo sa kagandahang loob at malumanay na kaawaan. Maraming kaarawan. Yun po yung
Ito po yung kaligtasan mula sa kapahamakan na benepisyo na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Marami tayong beses na niligtas ng ating Panginoon. Hindi lang po natin minsan nalalaman, niligtas tayo sa anumang kapahamakan. May mga karanasan po kaming ganyan. Salamat sa Panginoon na hindi naging maiksi ang kamay ng Diyos para iligtas ang kanyang mga anak. Merong patuloy na binibigay sa atin ang ng Panginoon ang mga bagay na ito na pagliligtas sa atin sa mga masasamang tao, masamang espiritu, at higit sa lahat, yung pagliligtas ng ating Panginoon Diyos sa sanlibutan na ito, kung sino ang ibig na manampalataya sa Kanya, ililigtas ang iyong kaluluwa. Ganon din sa mga tumalikod sa Panginoon na dati siyang Kristiyano, tumalikod siya sa Panginoon. Ang kaawaan ng Panginoon ay lubos-lubos, ibig kanyang muling akayin, anak, dito ka sa akin. Tinatawag ka ng Panginoon. At alam po ninyo, kung merong mang tumalikod sa ating Panginoon, ang Diyos pa rin ang siyang lumalapit sa kanila at tumutulong sa kanila upang sila'y makapanumbalik. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Sa sanlibutan nito, mga kapatid, talaga mararanasan natin ang iba't ibang mga pagsubok sa atin din bilang mga Kristiyano sa sanlibutan na ito. Kaya mag-ingat tayo na hindi tayo mapahamak. Kaya tayo binigyan ng karunungan ng ating Panginoon upang magamit ito sa mga desisyon na gagawin natin, sa pagsama natin kung kani-kanino mga tao, kung ito ay sa mga o pagkikipag-usap natin, ay ingatan natin ang ating sarili. Humingi tayo ng discerning spirit sa ating Panginoon. At patuloy nating hingin sa ating Panginoon na ang tunay na sa Kanya na ang buhay natin ay maihandog natin ng lubusan sa ating Panginoon. Sa buhay na pagpapakabanal, ihandog natin ito upang ang ating buhay ay nakasalig lagi sa kalooban ng ating Panginoon at hindi tayo mapahamak sa sanlibutan na ito. Pwede pa rin mapahamak kung iibigin mo. Ngunit dapat ang isang Kristiyano, alam na niya na mas matibay ang nasa iyo, mas makapangyarihan ang nasa iyo, at ang iyong hinahangad na sa iyong buhay bilang Kristiyano ay ang laging makasama ang ating Panginoon. Hindi lamang dito, higit sa lahat sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, sa mga hindi pa naligtas mula sa kasalanan, sa mga ibig na makilala nila ating Panginoon, meron pa pong pag-asa, mga kapatid. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Meron tayong mga kapatiran na nagpatotoo na sila naging sugarero, babaero, lahat ng error sa buhay. Ngunit nung tinanggap nila ang ating Panginoong Hesus, binago sila ng Diyos at sila ay namumuhay ng may kapayapaan at kahusayan, kabutihan ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Hindi rin imposible na baguhin ng Diyos ang iyong buhay dahil ito ang kanyang pangako. Sabi po doon sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang na kay Kristo ay bago nang nilalang at dating mga bagay ay lumipas na at kayo'y magiging bago sa harapan ng ating Panginoon. Amen? At sa pang-apat na ating pong benepisyo, ito po yung awit 104 na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Amen. Ang ating Panginoong Diyos na ating tagapagligtas, buhay siya na laging nagliligtas sa mga ibig pang lumapit sa ating Panginoon at siya ring nag-iingat sa lahat ng kanyang mga anak. Kaya kung tayo ay naring ganap ng ating Panginoon, na hindi na tayo babalik sa buhay na magulo, buhay na makasalanan,
ating pong panindigan, ating pong kilalanin, ating pong pagkatiwalaan ng ating Panginoon sa ating mga buhay upang ang ating buhay dito ay magamit tayo bilang isang kasangkapan, bilang isang ministro ng ating Panginoon upang marami rin namang kaluluwa ang siyang maakay palapit sa Panginoon. Sabi nga po, bubusugin ka ng Panginoon ng mabubuting bagay. Ang ibig sabihin, spiritual, ikaw ay magiging maibigin sa ating Panginoon, maibigin ka sa iyong kapatid, sa iyong kapwa-tao, handa kang tumulong sa iyong kapwa-tao. At sa iyong pananalita, ikaw ay mapagpapala sa iyo ang lahat ng mga nakakarinig sa iyo. Kaya sa ating mga kabataan man, mga kabataan na meron tayo sa Iglesia ng Diyos, sa inyong kabataan, mga minamahal, pakaingatan po ninyo ang inyong tinanggap sa ating Panginoon. Dahil sa iyo, kabataan, marami kang maaakay din na iyong mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho. Tulungan ka ng Panginoon na maging mabuti kang example sa kanila. Sa kabanalan, sa kahusayan, sa kahinhinan, ikaw ay magamit ng ating Panginoon. Ipakita mo, kabataan, na ikaw ang tunay na alagad ng ating Panginoon sa pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ma-compromise ang turo ng ating Panginoong Hesus at hindi nila masabi na, yan ba yung Kristiyano? Upang hindi mapahiya ang ating Panginoon sa iyong buhay. Mga minamahal, mapalad ikaw, ako, ang mga kabataan na to na tinawag ng ating Panginoon. Sino tayo para tawagin ng Diyos? Pakaingatan natin ang pagkakataon na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Ang benepisyo na ito ay hindi limitado. Ito ay para sa buhay na walang hanggan, para sa kanyang mga anak. Mapalad tayo na tayo ay nakakaranas ng ganitong benepisyo. Di po ba ito ay napakataas na pribilehiyo na nakamit natin? Na hindi na tayo mag-aalala kung lalabas tayo. Alam natin na may mag-iingat sa atin. Alam natin na sa ating paghahayo, meron tayong kalakasan, kapangyarihan na maipahayag ang salita ng Diyos at hindi tayo natatakot. Yun ang benepisyo na inaalis ng Diyos ang takot sa puso ng kanyang mga anak. Dahil ang pinangahawakan mo ang katotohanan. Ang nasa iyo ang katotohanan. At ang sabi nga po, ang ating Panginoon Hesus, ang siya lamang makapangyarihan na makapagliligtas, makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yung tinanggap mo sa Panginoon sa oras na ito, sabihin mo sa Kanya, ito po ako, Panginoon. Nagpapakumbaba sa iyo. Handa pong magpagamit sa iyo, aking Ama. Tulungan tayo ng ating Panginoon sa ating buhay, pang araw-araw, sa iyong ministeryo, kapatid. Saan ka man pumunta, maging ilaw ka, maging asin ka sa iyong napapalibutan, sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Ipadama mo ang tunay na pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Hindi madaling mayamot, hindi madaling, sabi nga kung siya ay pinagbibikaan ng hindi maganda, ay mabuti pa rin ang kanyang sinasabi. Ang isang tunay na anak ng Diyos na nasa kanya yung pagmamahal sa kapatid, na kung nakikita niya nagiging successful ang kanyang kapatid, siya'y natutuwa, nagagalak. At hindi siya naiinggit o nalulungkot, kundi pinapanalangin niya na siya'y magtatagumpay pa. Amen? Ganon ang anak ng Panginoon natin. Na sama-sama at nagkakaisa at tayo ay may pasanin sa sanlibutan na ito dahil tayo rin ay pinasan ng nang-akay sa atin, lalo tigit ang ating Panginoong Hesus. Tandaan natin,
ang pagpuri sa ating Panginoong Diyos dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Nagpakasakit siya, namatay siya alang-alang sa atin. Alalahanin natin lagi, mga minamahal, kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Huwag natin kalimutan yun. Balik-balikan natin kung paano natin nadama na tinanggap tayo ng ating Panginoon na bagamat isang bundok ang ating kasalanan, ngunit hindi niya tiningnan ang ating kasalanan. Ito ay kanyang kinalimutan, pinawi niya, at parang naging maputi ang ating puso sa kanyang harapan. Ganoon tayo minahal ng ating Panginoon. Kaya marapat lamang siya'y purihin natin sa ating mga buhay. At tayo ay manatili na matapat sa ating Panginoon, manatili na maging malakas tayo, matatag sa ating Panginoon, at ang ating pong gawin ang kalooban ng ating Panginoon sa mga benepisyo na ito na patuloy nating gampanan at tulungan tayo ng ating Panginoon na ito ay ating maisabuhay at siya lang ang patuloy natin maitaas, madakila sa ating buhay. Siya lang ang maitaas. Walang sino man. Sa inyong harapan, mga kapatid, ako po ay walang sabi po, walang karunungan, walang kaalaman, ngunit dahil lamang sa Panginoon natin, ako po ay nakakatayo sa inyong harapan. Sabi ko po sa Kanya, Panginoong Jesus, kayo po ang magsalita. Kayo po ang siyang makita. Kayo po ang siyang maramdaman nila sa gabing ito. Maraming salamat po, mga minamahal. Sumainyo po ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Pakatandaan po ninyo, mahal po kayo ng ating Panginoon. Amen po. God